Dinoktor ang papeles, nagbebenta ng laman, tago ng tago sa Japan. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kababayan natin sa Land of the Rising Sun. Lagi silang winawali sa kalsada pero parang alikabok na dumadapo. Epektibo ba ang kampanya ng gobyerno para sa mga taong lansangan? Hangad nila ang masiguro ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya naman ang ilang mga magulang nagtiwala sa mga educational plans. Pero ngayon na nasasadlak sa krisis ang ilang pre-need companies, makakapagtapos pa kaya ang kanilang mga anak? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Araw-araw sinasamsam sila mula sa mga lansangan, dinadala sa mga rehabilitation center. Tutulungan daw na mareforma, pero bakit tila walang epekto ang kampanya? Dahil ang mga sinasabing isinalba, nakakabalik pa rin sa mga eskinita. Noong Biyernes, sumama kami sa ginawang rescue operation ng Manila Department of Social Welfare. Tama na mo. Sige na. Anong gusto mo? Kasama namin si Isabela Nada, isang psychologist ng Children's Rehabilitation Center. May kampanya kasi ang lokal na pamahalaan ng Maynila na iahon sa kalye ang mga tinatawag na taong lansangan para maibalik sila sa kanilang pamilya o maiugnay sa tamang institusyong makakatulong sa kanila. Ito yung actual operations ng Manila Department of Social Welfare. Ang tawag nila dito, rescue operations. Pero para sa mga nahuhuling mga palaboy, hindi sila inililigtas mula sa kalye. Ang alam nila, dadalhin sila sa Rescue Action Center na ang tawag nila ay isang preso. Kunin ka naman ng asawa mo dun eh. Hindi naman alam. Alam niya po, pag nagtanong siya dito, alam ituturo yung rack kung saan. Hindi naman alam yun. Alam niya yun, halika na, hindi ka na. Ang babaeng ito ayaw sumama. Baka raw kasi hindi na siya makita pa ng kanyang asawa na kasulukuyang naghahanap ng trabaho. May usapan daw silang dito magkikita. Urong po muna tayo dun sa unahan. Dadalhin niyo sa rakyan. May gamot ba sa rakyan? May sakit yan anak ko. Sa sasakyan naman, di na napigilan ng mamang ito ang kanyang galit. Mananagot kayo dyan sa anak ko ha. Tatay, Sabi ko sa kung mahal inyo. niya anak niyo, may sakit kan dapat sa bahay, hindi dun sa kalye. Tama po ba ako? Nandiyan dyan, pakita mo nga yung reseta. Kanina lang natin dinala yan. Ngayon, hindi nyo kami, ikukulong nyo kami. Pag yan, may nanagot dyan. Nang di siya mapatahimik ng mga social worker, tinapihan siya ng isang pulis. Kami naghahanap buhay kami. Naghahanap buhay kayo, doon naman kayo natutulog sa kan. Eh wala rin, bagansya rin abutin nyo. Pagdating sa Manila Reception and Action Center o RAC, ang tanong sa kanya, kung di raw siya palaboy, bakit daw siya marumi? Walang hanap buhay, yun ang hindi. Kasi tignan mo itsura mo. Mekaniko ako eh. Eh ano, ID ko. Sige, May mekaniko ako. A-assist ko ang situation mo ha. Puna ng psychologist na aming kasama, Ang isang nakita kong mahigpit na paglabag sa karapatang pantao doon ay yung hindi pagpapaliwanag ng buo para saan yung rescue, para saan yung RAC. Imbes na makatulong tayo ay nagdagdag pa at nakapagdulot tayo ng takot. maganda sana ang layunin ng RAC, protektahan ang kapakanan ng mga taong lansangan, lalo na ng mga bata, sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila mula sa kalye. Pero ibang narinig namin mula sa mga taong kanilang kinuha. Mahigpit sa media ang mga taga-RAC, limitado ang pwede naming kunan. Hindi rin kami pinayagang kausapin ang mga nasa loob. Nagugutuman ba kami? 8 ang social worker dito para sa halos 300 katao. Ayon kay Rod Ramos, officer in charge ng RAC, kumpleto ang pagkain at may mga aktibidad para pangalagaan ang pangangatawan at karunungan ng mga pansamantalang narito.
Meron po bang special programs for them? Meron naman ako. Ano pong klaseng? Hindi, yung aming program and services dito, no? Tsaka yung aming case management na ginagawa sa kanila. How different is it from the others? Siyempre, different, no? Dahil siyempre, ibang klase lang category ng client at nag-a-adjust kami doon. No, we are equipped with our technique and knowledge, no? In handling that case. So paano po na iba yung care for the children and sa adults? Siyempre, mas ibang sa bata dahil they need special attention. What kind of special attention do we give them? We have to treat them talaga as our children, no? Ayon sa mga namamahala sa RAC, humigit kumulang 6% na lang ang labas-masok dito. Ibig sabihin, maliit lang ang bilang ng mga paulit-ulit lang na nare-rescue mula sa lansangan. Pero base sa mga nakausap naming suki na ng lugar, sa tansya nila, higit pa rito ang bilang ng pabalik-balik sa RAC. Barangay clearance lang kasi ang kailangan upang makalabas. Halos 400 mahigit na yung mga NGOs, no, mga centers for the street children. And yet, hindi siya nababawasan. Hindi siya kumukonte, kundi lalo siyang dumarami. Kung ito yung solusyon, ibig sabihin hindi siya posible. Noong nakaraang taon, mahigit sa 4,000 ang naitalang na rescue na street dweller sa buong Metro Manila. Si Tess ay 23 taong gulang, sa lansangan na lumaki. Tahanan na niya itong ilalim ng tulay kahit pa ulit-ulit pa siyang dinadampot ng mga taga Manila Department of Social Welfare at ng mga pulis. Wala naman kami ibang tinitiran dito lang. Nakatayo lang kami. Pag nakikita kagad namin yung sasakyan nila, tumatakbo na kami. Labas-masok si Aling Tess sa RAC kung saan dinadala ang mga dinadampot mula sa kalye. Pero mas pipiliin daw niyang manirahan na lang dito sa lansangan. Kahit paano kasi, kumikita siya sa pagbabasura. Kulungan na talaga dating dun. Nuhuli kami tapos pag, standby lang kami dun. Parang kami, hindi kami makakilos ng sarili namin. Kaya minsan naggalit kami sa kanila, bakit kailangan pa kami huliin? Ang Jose Fabella Center sa Mandaluyong na pinapatakbo naman ng DSWD ay isa ring temporary shelter para sa mga taong lansangan. Pero hindi tulad ng SARAC na mahigpit sa media, kasama pa namin ang nangangasiwa rito sa pag-iikot sa pasilidad. May hiwalay na tulugan ng mga babae at lalaki, pero malaya silang nakikihalubilo. Magkakasama ang mga bata at matatanda. Ang problema, magkakasama rin ang mga may diferensya sa isip at ang mga wala. Gustuhin man daw nilang ihiwalay ang ilang may kapansanan sa pag-iisip, wala naman daw silang magawa dahil sa kakulangan ng pasilidad. Tulad ng RAC, temporary shelter din ang Fabella para sa mga taong lansangan. Tinutulungan ng Fabella ang mga na-rescue nila para makabalik sa kanilang pamilya sa probinsya o di kaya'y makahanap ng trabaho. Maganda sana ang layunin, pero iba ang realidad sa labas ng center. The condition in the family that sometimes lead them to go back to the streets. Ayon kay Nelly Miranda ng DSWD, dalawa ang ugat ng problema ng mga street dweller, bahay at hanap buhay. The best that we can do is to group them and start a livelihood on their own. Yung parang self-employment na lang. Ayon din sa kanya, higit pa sa pondo, mahalagang mabago rin ang pananaw ng mga taong lansangan at ng iba pang sektor sa lipunan. We have to change that kind of thinking and perception na madali ang hanap buhay sa kalye. Pero yung the dignity of labor, no? Hindi nila tinitignan din yon, no? Basta lang gustong kumain. Another is siguro yung din ng mga taong tumutulong, no? Wala naman sigurong maglalagay sa kalye kung ang mga tao refrain from giving. Kung ang RAC at Jose Fabella Center ay mga panandali ang matutuluyan lang para sa mga nare-rescue, sa nayo ng kabataan, pwedeng umabot ng taon ang paglagi ng taong dadalhin dito. Layunin nilang maliwanagan ang wag nang bumalik sa lansangan ang mga na-rescue. Mga menor de edad lang ang tinatanggap dito. Iba nga, syempre, iba yung pangangailangan or needs ng minor sa adult.
di ba? Iba din minsan ang pangangailangan ng special children o kasi may special needs din siya. DSWD rin ang namamalakad sa institusyong ito. Pero sa kabila ng kakulangan sa budget at pasilidad, konkreto ang programa ng ahensya para tugunan ang pangangailangan ng mga batang nasa kanilang pangangalaga. Opportunity sa bata in terms ng education, in terms of care, training, yan ang siguro isa sa mga mahalagang bagay para ma-rehabilitate natin ang bata. Dito naninirahan si Vincent, 16 na taong gulang. 7 taong gulang pa lang siya nang maglayas sa bahay. Nagpalaboy-laboy siya sa mga lansangan kasama ang barkada. Ang alam lang nilang paraan para makakain ang magnakaw at ang papel niya sa grupo, look out. Tapos na-realize ko rin na masama pala yung magnakaw. Kasi dati akala ko laro lang po. 9 na taong gulang si Vincent nang ma-rescue at madala rito sa nayo ng kabataan. Ngayon, nasa first year high school na siya. Pag nakatapos po ako ng high school dito, balik po ako sa bahay. Tapos pagkapatuloy ko po yung vocational po. Gusto ko lang po umunod ako, maiahon kami sa hirap. Tapos ayoko na ganitong buhay. Ano yung sabihin ng ganito? Umasa lang sa gobyerno. Tila basura silang winawali sa kalye. Silang mga walang tahanan ay patuloy na maninirahan sa lansangan hanggat hindi natutugunan ang tunay nilang pangangailangan. Hindi lang mga pansamantalang matutuluyan ang makakapag-ahon sa kanila sa lansangan, kundi mga sinserong programa na magtuturo sa kanila kung paano ang sarili ay matutulungan. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Paano kaya ito pagka hindi nagawa ito? Pag hindi kami nakakuha, paano? Pero igagapang ko pa rin siya. Pero anong hirap na ipinaghandaan ko na hindi ko pala makukuha? Banggaan sa pagitan ng Pacific Plans at mga plan holder nito, hindi lang sa korte, umaabot na rin sa kalye. Magkaiba ang ipinaglalaban. Ang isa pinipilit maisalba ang kumpanya. Ang kabila naman, edukasyon at kinabukasan daw ng kanilang mga anak ang isinusulong. Sino man daw ang manalo o matalo, tiyak na dagok ito sa isang industriyang matagal ding inasahan at nakapagsilbi. Hindi magkandamayaw ang mga Pacific Plan holder sa pagpapalista sa kanilang itinayong grupo. Dumidilim raw kasi ang ipinangakong kinabukasan ng Pacific Plans para sa kanilang mga anak matapos magdeklara ang kumpanya na hindi na sapat ang kanilang pondo. Si Ella, second year high school na sa pasukan. Pinagtiyaga ang bayaran ng kanyang inang si Aling Carmen sa Pacific Plans ang kanyang educational plan. Byuda na si Aling Carmen at ngayon wala na siyang matibay na hanap buhay para itaguyod mag-isa ang edukasyon ng anak na si Ella. During the time na medyo maganda ang business ko, naisip ko na pagdating ng anak ko ng high school, baka ako'y manghina na. Sabi ko, kaya yun pinaghandaan ko talaga. Bumili ko ng Pacific na inaakala ko na talagang yun ang makakatulong sa akin. Hindi biro ang 200,000 pesos na binuno niya hanggang 1996 para sa high school at college educational plan ng anak. Paano kaya ito pagka hindi nagawa ito? Pag hindi kami nakakuha, paano? Pero igagapang ko pa rin siya. Pero anong hirap na ipinaghandaan ko na hindi ko pala makukuha? Noong nakaraang buwan, humingi ng permiso ang Pacific Plan sa korte para pansamantalang ihinto ang pagpapa-enroll nila sa mga plan holder. Bahagi ng kanilang petition for rehabilitation. Wala na raw pera ang kumpanya at sa taong 2010 pa ulit magkakapondo mula sa makukolektang pera sa kanilang investment sa Napocor. Dahil nga sa sobrang taas ng tuition fees bawat taon, pumapalo ng at most 35% per annum, ang kita ng kumpanya hindi naman kayang habulin yon. Kumikita lang ang Pacific ng 10 to 14%. Hindi naniniwala si Attorney Philip Piscio na lugi na ang Pacific Plans. Siya ang pinuno ng Parents Enabling Parents Coalition Incorporated o PEP Coalition, isang grupo ng mga dismayadong Pacific Plan holder.
Ako ay naniniwala na sila lang ang gumawa ng sitwasyon na kunwari papakita nila na sila ay walang pondo. Para nang ganon, i-rehabilitate nila. Kumbaga, ang tingin namin, nung nakita namin, tinatakasan lang nila yung obligasyon nila. Binenta niya ngayon, binenta niya ito, dito. So ito na ngayon may-ari niyan. Kaduda-duda rin daw ang paglipat-lipat ng pondo ng Pacific Plan sa iba't ibang kumpanya na hawak din daw ng mga Yutchenko. Kaya namin nilalabanan to para hindi na maulit ang mga kalokohan na katulad nito. Dahil kapag nilabanan namin to, titino ang mga ibang pre-need companies. Ang Securities and Exchange Commission o SEC na dapat sana'y tagabantay ng mga pre-need company gaya ng Pacific Plans ay walang kamalay-malay sa naging pagbagsak ng Pacific Plans. Tinawag nga namin ang kanilang atensyon dyan. Ano ang ginawa naman ng Pacific Plans? So sila ay umaksyon. So, ang representation nila sa amin, ang pinapamukha nila sa amin, itong aksyon namin, ay para maprotektahan ang plan holder. Bilang regulator, sino ba naman kami para questionin ang protection ng plan holder? Yan nga ang ating pinangangalagaan eh. So, hindi natin ma-question yan. Wala naman silang dinalabag na rule so far. So, pinayagan namin. Tila hindi raw sapat ang naging pagbabantay ng SEC sa investments na ginawa ng Pacific Plans. Dapat para silang mga agila na binabantayan nila, lalong-lalo na itong mga pre-need companies na ito. Dahil ang daming mga Pilipinong umaasa dito sa pre-need companies para managot dun sa mga obligasyon nila. Binabantayan din po yan. Tinitingnan namin in such a way na hindi naman sila na, may sinasabi sila pag minsan na baka ini-invest yan para lokohin ang mga plan holders. Huwag naman ho sana mangyaring ganon. Nung nakaraang taon, nagkaroon ng problema sa pondo ang College Assurance Plan o CAP. Ngayon, sumunod naman ang Pacific Plans. Sa kasalukuyan, mayroong 33 bilang ng mga pre-need company sa bansa. Ilang beses din kaming humingi ng impormasyon sa SEC kung ilan ang bilang ng mga pre-need company na nalugi pero hindi nila ito ibinigay. Aabot naman sa 34,000 Pacific Plan holders ang namimiligro ngayon sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Si Robert, hindi niya tunay na pangalan, ipinakiusap sa amin ng kanyang tiyahin na huwag nang ipakita ang bata sa telebisyon. Ulila na raw kasi ang bata, inabandona ng kanyang ama at 2 linggo lang ang nakaraan nang mamatay naman ang ina. Isa sa mga iniwan sa kanya ng ina ang full payment sa Pacific Plan na mula elementary hanggang college. Kaya nga niya pinag-prepare ito para sa future ng bata. Talagang binuno niya lahat itong 3 plan yun eh. 3 yung, syempre, elementary, high school, and college. O ngayon, patay na siya. Paano? Sinong magpapaaral sa bata? Paano ma-avail kung ang nakahold ngayon itong mga CFP na ito? Pacific Plan holder din si Mang Rudy. Sa kasalukuyan walang trabaho. Ang kanyang asawa, caregiver sa ibang bansa. Bagamat nasa elementarya pa ang 2 anak, nangangamba na rin siya na pagdating sa kolehiyo, hindi na magamit ang college plan na binunuraw nila ng dugot pawis. Kung ganun nga ang mangyayari, mauobliga akong mag-abroad. At the age siguro, 55, kakayod pa ako para makatulong. Para ma-sure ko yung pag-aaral ng anak ko. Makikipambuno na naman ako ng trabaho. Pero kailangan talaga siguro. Yun lang siguro mapapamana ko sa anak ko. Dagdag pa ni Mang Rudy, hindi raw mga plan holder ang sumira sa pinagkasunduang kontrata, kundi ang kumpanya. Magkaroon naman sila ng puso. Hindi biro-biro yung pinaggagawa nila. Maaaring makalusot sila sa batas. Pero sa taas, baka kung gagawin nila yan, buhay pa sila, sinusunog na ang kaluluwa nila. Sinubukan namin kunin muli ang panig ng Pacific Plans tungkol sa nakikita nilang solusyon sa problema ng kumpanya at upang linawin pa ang ibang issue pero hindi na ito nagpaunlak. May sakit daw ang tagapagsalita nilang si Atty. Janet Texon. Sa gitna ng mga iringan at palitan ng sisi sa pagitan ng Pacific at ng mga plan holder nito, iba't iba ang opinyong nabuo sa ating mga kababayan. Dapat nilang paaralin kasi apektado yung pag-aaral ng mga bata. In a way, hindi rin siguro kasi mataas masyado ang they did not foresee that na ganon kataas ang tuition. Ayusin nila ng mabuti para naman makuha ng mga tao yung kanilang hinahangad na para sa pag-aaral ng mga bata.
Ang tila pader na kumpanyang sinandala ng mga magulang para sa kinabukasan ng mga anak ngayon unti-unti nang gumuguho. Sa puntong ito, masusukat daw ang kakayahan ng gobyernong maging sandigan ng mga mamamayan. Dahil sa gitna ng kalituhan, ang pamahalaan na lamang ang maaaring umayos ng sitwasyon upang sa darating na mga araw, hindi na muling maulit ang animoy isang bangungot. Ako si Mark Salazar at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa harap ng mga club, nakadisplay ang mga larawan ng mga Pinay, pang-akit sa mga customer. Pero ang ilan palang may-ari ng club dito, ginagatasan ang kanilang mga entertainer. Halos 3 dekada nang nagpupunta sa Japan ang mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang nabibiktima ng mga manloloko. Labag na nga sa kalooban minsan ng trabaho. Di pa makuha ang pangako sa kanilang sweldo. Tinawan ko yung taxi at dinala lang. Doon na magkakabigayan, Nitong nakaraang Huwebes, isang entrapment operation ang isinagawa ng NBI sa Maynila. Ang target, mga suspect sa human trafficking. Anong area yan? Isang biktima ang na-rescue at naaresto ang bugaw ng 15 taong gulang na bata na si Teresita Porras. Itinanggi naman ng suspect na kinakalakal niya ang bata. Hindi po, hindi ko kilala yan, mami. Kabila. Hindi man malawakan o international human trafficker ang nahuli noong gabing iyon, tagumpay pa rin daw ang operasyon. Isa ang Japan sa mga bansang destinasyon ng mga biktima ng human trafficking. Pinapangakuan ng magandang buhay at malaking sweldo, pero buhay alipin pala ang kanilang daratnan dito. Ang human trafficking ay ang iligal na paggamit sa mga tao para pagkakitaan. Kasali rito ang pagdala sa mga kababaihan sa sex trade at iba pang mga mapang-abusong sitwasyon. Ang sinusukat dito, yung kinahinatnan mo. Kung ang kinahinatnan ng migrant worker o nung sinasabi nating trafficking victim ay isang situation of abuse and exploitation. Tawag nila sa mga apartment na ito ay mansion. Sa mga ganitong klaseng building, pangkaraniwang tumitira mga entertainers. At pagsapit ng gabi, sakalang sila lalabas ng bahay para magtrabaho. Marami rito ang mga professional entertainer, habang ang ilan, ibang aliw ang dala. Pinaniniwala ang sangkot ang Yakuza sa trafficking ng mga kababaihan mula sa iba't ibang bansa para ikalakal sa sex trade dito sa Japan. Sa isang red light district sa Japan, ito ang madaratnan. Dikit-dikit na mga club na pinagtatrabahuhan ng mga Pilipino. Sa harap ng mga club, nakadisplay ang mga larawan ng mga Pinay, pang-akit sa mga customer. Pero ang ilan palang may-ari ng club dito, ginagatasan ang kanilang mga entertainer. Talagang nahihipuan ka, inaano yung ano mo. Tapos sundutin nila yung foot mo. Mga customers always right naman, di ba? Nagpunta dito sa Japan ang marami sa ating mga kababayan para makalaya mula sa kahirapan. Pero pagdating dito, hindi pa rin sila makawala mula sa kanilang mga selda. Si Aida, 16 na taong gulang pa lang nang magpunta sa Japan. Binenta raw siya ng isang promoter sa Pilipinas sa isang kasa sa Japan sa halagang 1.2 million yen o mahigit kalahating milyong piso. Wala kang kaalam-alam na may bibili pala sa yung iba. Akala namin may trabaho ka na dito. Tapos yung pag yung unang pang napuntahan namin na hindi naman kami nabili pero pinakita kami parang ang hirap na makikiusap ko pa nabili mo naman kami, ganun. Gabi-gabi kailangan niyang habulin ang quota na 10,500 yen na nasa 5,000 piso. Lahat ng kita mula sa customer na pupunta sa kanilang club o omise. You lost your virginity sa trabaho mo?
Bakit? Wala kasi yung tao niya yung parang nakakatulong na rin sa akin. Ganun. Siya yung nakakatulong sa akin sa umise. Hindi na niya iniisip na siya ay biktima dahil walang ibang mapagkakitaan. Wala ka nang magagawa pag naabuso ka. Buti na lang, siguro yung napuntahan ko, mas okay na hindi siya yung inaano yung mga sariling talento. Yung iba kasi, yung mga sariling talento nila, ginagawa nilang babae nila, ganun. Ang kasamahan ni Aida na si Tess, di natiis ang ganitong palakad kaya tumakas. Gusto nila may kapalit kagad. Hindi naman ako pwede nang ganon. Punta kagad ng hotel, ganyan-ganyan. Kaya nagkuhan sa akin yung manager, yung pinaka-manager ko na bakit ayaw mo? Sabi ko hindi ko kayang ibigay yung katawan ko. Hindi niya sinumbong at hinabol ang mga taong nanloko sa kanya. Dahil sa kabila ng naging karanasan sa Japan, wala pang balak umuwi si Tess sa Pilipinas. Inisip ko naman, kung uwi naman ako ng Pilipinas, ano naman gagawin ko sa Pinas? Wala naman akong ipon. Kailangan raw maunawaan ng mga babaeng biktima na sila ay inaabuso upang makaalis sa kanilang sitwasyon. Ang pagtingin doon sa babae ay isa lamang object na maaaring gamitin, maaaring ibenta, no? Kung sinong gustong bumili, bilhin. No? At dahil binili kita, kahit na ano pwede ko nang gawin sa'yo. Diba? Saktan kita, pilitin kita, kahit anong gawin ko sa'yo, binili kita eh. Yung ganyang klaseng institusyon ay isang institusyon ng karahasan laban sa kababaihan. Ayon rin sa Japanese Embassy, mapapadali ang pagsugpo sa trafficking kung magsusumbong lang ang mga biktima. Some of the victims would not like to report to the authorities about their situation because they are afraid of reprisals and so on. So that makes it somewhat difficult for the authorities to grasp the real situation. Dito sa Pilipinas, nakilala namin si Rochelle. 17 taong gulang siya nang magtrabaho bilang talento sa Japan. Trabaho niya ang aliwin at i-table ang mga customer na Hapones. Talagang nahihipuan ka, inaan yung ano mo. Tapos, sundutin nila yung foot mo. Customer is always right naman, di ba? Kauuwi niya pa lang mula Japan noong nakaraang taon. Tumabaraw kasi siya at di na naging kaaya-aya sa mga customer. Pero kampante si Rochelle na makababalik sa Japan. Maisasaayos naman daw ang mga papeles basta't alam mo kung sino ang babayaran. Papasok sa DFA. Tapos pagkatapos nun, sunod-sunod kami kukuha ng passport namin. Sa aprobahan? Approved na yun. Sa airport, check lang ang gamit doon. Binuksan yung mga maleta mo, lahat ng gamit mo titingnan. Pero pagdating sa papeles, wala naman. Ang di masusing pagbabantay ng gobyerno ang sinasabing dahilan kung bakit patuloy pa rin ang trafficking. Pero once there are Sagot naman ng Bureau of Immigration, hindi sila nagkulang sa paghihigpit sa mga lumalabas ng bansa, lalo na't moderno na ang kanilang ginagamit na teknolohiya. We inform our immigration officers na isubject talaga sa mahigpit na pag-examine sa passport. At kung makakita kami ng kahit na anong indikasyon na merong tampering yung passport, sinasubject agad namin sa secondary inspection yan. At kung kinakailangan, dala sa laboratory for analysis. And then, pag may nakita kami, sigurado na kami sa mga defektibong dokumento, mga visa, tampered passport, ipinapadala na kaagad namin yan sa National Bureau of Investigation. Video spectral comparator. Kung minsan daw, nagiging mas mahirap pa ang pagpigil sa mga pasahero kung tourist visa ang kanilang dala. Because of our constitutional right to travel, they're able to leave the country with tourist passports. Yun lang ang nagiging medyo parang problema ng bansa natin na hindi natin sila mapigilan. Because if we do so, we would be encroaching and violating their constitutional right to travel.
Mula Enero 2004, nasa 70 na ang naaresto at nakakasuhan ng human trafficking ng NBI. 49 naman ang nahuli ng PNP. 20 taon hanggang habang buhay na pagkakabilanggo ang naghihintay sa human traffickers sa ilalim ng RA 9208. Pero may nahuli man, wala pa ni isa ang nasesentensyahan. Sabi naman ng mga otoridad, ito ay dahil sa bago pa ang batas at wala pang basihan sa pagpataw ng parusa. Bago pa lang kasi yung batas, as a matter of fact, kumbaga hindi pa tayo natatapos sa information stage. Sa mga investigador, sa police, sa prosecutors, at saka tumutulong din ang mga NGO dito sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa human trafficking. Pag-aaralan natin kung paano natin properly i-enforce yung batas para hindi nagkakaroon ng lapses. Maraming istorya na ang ginawa tungkol sa trafficking ng mga kababaihan. Sindami na rin ang mga istoryang nagawa ang mga pangakong gagawa nito ng paraan para matigil na. Hanggang kailan kaya tayo maghihintay bago tuluyang masolusyonan ang problemang ito? Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jiggy Manikan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Pero paggabi, umuwi kayo. Alejandro. Alejandro. Borbon. Rod.